Alam mo, may mga nakikita rin ako dito. May gustong patunayan itong si Super Friends at ang Fnatic Onyx Philippines na hindi totoo ang EVE last game curse Oo. para sa kanilang kupunan. And kung titignan mo, sobrang ganda kasi ng EVE dito. No? Bukod dun sa poke na meron siya, yung river manipulation din, no, na pwede niyang ipanglaban dito sa medyo front to back na lineup dito ng Team Liquid. Oo, saktong-sakto din no na hindi ka rin pwede bigla-biglang damputin Yup. ni Ezekiel. Pero ito si Kirk, ibang usapan to. Ito yung medyo pwede talagang i-claw machine lamang ng isang Zushin. Kaya kailangan mag-ingat if you're an Edith. Pero kung may isa mang Edith player sa buong mundo ngayon na alam yan, si Kirk na yun. O yun nga, parang alam din ni Fabian na kailangan niyang umatras sa reset. Ang itatawag dito sa pagong mula sa Fnatic Onyx Philippines. Pero habang nangyayari pala yun, si King Kong umaagaw na ng resources. Oo, kinakain na yung pagkain doon sa may bandang baba. At Oh, Brusco, no. mapapa-flicker dito sa may bandang mid lane pero wala pa rin kills na nangyayari. Si Kirk ang hahawak, papa-reset dito. Si Aran naman ang kukuha ng turret. Pre, yung mga explainer natin nagta-turtle dance, anong nangyayari to? Oo nga eh. Tsaka ako magigets mo, no? Kasi again, ito na yung mga secondary tanks natin. So ibibigay na ata ng Fnatic Onyx Philippines yung unang pagong ng laban na ito. Pero kasi nakakuha naman na doon sa may banda. Nalinis na nga eh, no? Linis na Yung to, green camps, yung orange buff dito ni King Kong at alam niya na lamang naman na siya. Tino mo, level 7 na nga siya dito against level 5 ni Fabian. Grabe yung pangnanakaw na ginawa ni King. Napakabilis pa naman ng early game clear ng isang alpha. Kung papansinin mo, halos lahat ng mga level 15 record natin ay alpha ang may hawak. At dahil nga yan sa napakabilis na clear speed ng isang alpha, si Aran na ata kanilang uunahin. Pero di ata sapat na kanilang damage for now. Kailangan niya mag-back pero kumakapit muna sa grass para sa lakas. Yun nga, no? Nakalahati na rin yung energy shield doon. Habang Ezekiel nagamit yung Crimson Beacon, bibitin din si King Kong. Dadalhin din sa may gilid. Pero andito naman si Kirk to the rescue din with that damba. Ngayon sa may gitna naman, river manipulation mula kay Super Friends. Atras muna si Wid at Aaron Shiki. At reset ang magiging call na magkabilang ko. Anong reset? Sabi ni Brusco, wala magre-reset dito. Pina-flicker pa niya. Napakaganda nung trade na yun, men. Grabe. Dahil yung flicker, napakatagal ng cooldown yan kung ikukumpara mo sa isang Raging Sandstorm, no? Tapos mukhang lalaban agad dito. Brusco, may quicksand pa naman, pero hindi yun sapat dahil first blood. Mapupunta sa kamay ng Team Liquid ID at makakaganti naman dito si Kelra. Yun nga, at saka sa ngayon ay nakita na natin na nakakuha na rin naman ng unang kill dito si Fabian. Well, maganda para sa Team Liquid Indonesia dahil sobrang hirap kapag hindi naka-early ang isang Hayabusa. Ako nag-Hayabusa ako kaya medyo nararamdaman ko si Fabian. Actually, napapakamot na nga ako dyan eh. Kanina pagsilip niya dun sa babang farm niya, wala na naman siyang naabutan eh. Kaya nga, alam mo, kahit hindi makate yung ulo mo, mapapakamot ka Kamot talaga sa eh. hindi makate. Pagkabalik mo dun sa sarili mong jungle, wala Wala nang na. laman. Parang naakyat bahay na dito ni King Kong. Pero si Kirk, flicker palayo. May primal wrath pa naman. Kakasanga ba ng quad shadow? Hindi na. Inalis na. Hindi na rin lumaban dito si Fabian. Kasi alam niya na nakaantabay itong si King Kong. At isang Spear of Destruction lang ay pwede talagang ma-destroy. Itong si Fabian, second turtle, ay hinahatak na rin ni King Kong at nakapwesto ang Fnatic. Oo, ito na nga, Turtle. Sisimula ng Fnatic Onyx Philippines. Ang pinakaunang pagong ibinigay nila. Ang tanong, yung pangalawa ay makukuha kaya? Okay, ang baba na ng buhay ni Brusco dito habang Raging Suns ay pinilid pa! King Kong with that turtle! Nakuha na si Fabian. Kilaban si Aaron Shiki mamamatay din. River manipulation from Super Friends. At naka-double kill na dito kagad itong si Kera. Buhay pa rin si Kirk! Natamba pa itong si Ezekiel. Na-pop na naman yung kanyang flicker dito at si Kera ay nakikipagsabayan na dito kay Fabian. Buhay pa rin siya pero hindi papayag ang Super Family na makakatakas ng basta-basta si Fabian. Wala nang quad shadow si Idol. Wala na. Napapalibutan ka na. At mukhang may trade pa rin na makukuha ang Fnatic Onyx Philippines at lamang na nga sila ng 1,000. And tignan mo naman sa lahat ng pwedeng mabuhay. Si Kirk ng 50 HP. Pumer skill pa rin, nag-earth shatter pa rin siya doon. Ganito katapang talaga si Kirk at nakita natin yung contribution talaga ng hero niya, no? Ay, continuous kasi yung crowd control nito. Kapag nahuli ka ng isa, hindi ka na talaga makakagalaw. And ang Fnatic Onyx Philippines ngayon, ito hindi na naman pinapagalaw. Itong si Fabian, wala na naman siyang aabutan doon. Ang isang natira sa kanya ay yung green cap lang. sa may grabing pang nanakaw na ang ginagawa ng Fnatic Onyx Philippines sa loob ng jungle ng Team Liquid ID. Literal parang tira-tirang ayuda na lang yung nakuha ni Fabian. Tas Shiki pa ang pulutan sa baba. Oh my gosh! Napuruan siya doon ni Kera at dininis na lang ni Brusco. Pero si Brusco ngayon ang kanyang pupuntirahin. Andito rin naman si Kera. Reggie Chancellor na gamit din dito ni Brusco.
Ngayon ay hawak naman ng Fnatic Onyx Philippines ay medyo okay na lead at naagaw pa rin at nakuha ni Fabian yung kanyang purple buff. Napakaganda nito para sa Fnatic Onyx Philippines. Aray. Real world na Ay! gamit na. Napilitan na rin ang Spear of Alpha pero mukhang may magandang trade. Okay, Curse of Blood nagamit dito Luigi pero walang damage. Sabi nila dito nung walang damage, andito ang damage namin. Dalawa kagad na patumba, make it 3 dahil si Fabian ay nakadalawa din doon sa laban na yun. Grabing pakilig yung ginawa ng Curse of Blood doon ni Weedy. Ganun pala yung interaction when you're playing Zushin as well. Kapag na Curse of Blood kayong tatlo tas may naangat na isa, sabay-sabay kayo Lahat. tatalon kahit hindi New Year. Oo nga, nabit-bit talaga, no? And ngayon, si Kirk naman ang bibit-bit. Nakikipagsabayan siya dito sa 4 na miyembro. Actually, 5 miyembro Wow! ng Team Liquid, nakaiwas din. Pero mabibit-bit siya dito. And Fabian, nakasecure na ng 3 pagong at kill din para dito kay Hezekiel. Napakagandang play mula sa Team Liquid ID. Nakita na nga natin na nakat ang gold lead dito ng Fnatic Onyx Philippines mula 2,000 ay umabot na lamang ng 800. Dalawang magandang play na magkasunod ang ginawa ng Team Liquid. Ano kaya magiging response ng Fnatic Onyx Philippines dito? Here comes the Raging Sandstorm. Tatama Okay. lamang sa isa. Pero yung Shadow Kill ay kakasa na rin. Pero hati-hati ulit ang magkakapatid sa Super Family. Sama-sama sila dito pero may slow push din na ginagawa ang Team Liquid dun sa may top lane. Grabe! Grabe naman yun, men. Talagang palaban no? Sarili mong orange buff ay hindi mo malapitan. Nahihirapan na talaga dito Team Liquid! Pero napaplikan rin si Super Prince pero hindi sapat. Nakakuha na sila dito ng tag-isa. Actually, 2 laban sa isa ang naging trading doon. Nakalamangan Team Liquid Indonesia. At ngayon ay plano atas sa nila na dumiretso dito sa may bandang gitna. Buti nila nakabantay na rin ng Super Family. Nagiging maganda ang laro ng Team Liquid ID. I think it's 3 plays already na nagawa nila successfully. At dahil dyan, almost back to even ball game ang ating natutungayan. 8 minutes in, ang nangyari naman ngayon ay Team Liquid ID ang nakahanap ng mga sunod-sunod na play kung saan nakakuha sila ng gold lead pabalik. Fnatic Onyx Philippines, meron din naman silang mga nakukuha pero hindi kasing laki nung mga nakukuha ng Team Liquid ID. They really have to find a way na bukod sa pagnanakaw na ginagawa nila ay makakuha sila ng shutdown kill dito kay Fabian na 5-1 na. Oo nga ito yung nakakatakot. Pinag-uusapan pa lang natin kanina yung snowball na meron ang isang Hayabusa na nakuha nga kagad dito ni Fabian. Ngayon si King Kong ay napaatras din at maganda ang ginagawang control ng Team Liquid doon sa may river paakyat. And gitna na ata magiging target nila dito. Fabian ay nakasilip din. Inaantay niya kung sino magre-react. Tsaka maganda rin yung ginagawa dito ng Fnatic Onyx Philippines, no? Parang medyo na nagfa-farm lamang ang side ng kanilang gold laner at nahihirapan talaga ang side ng Fnatic Onyx Philippines na lumaban muna sa team fight kaya naman ay mukhang farm na lang muna ang kanilang sagot. Yun na nga, no? Agaw mo at kuha muna si King Kong dito ng kanyang purple buff. Lord ay available na rin para sa magkabilang kupunan. Pwesto na si Fabian pero nararamdaman niya yung hampas ng Lord na yun. Oy, kalahati na to kalahati na. Oo, kalahati na agad ang Lord si Ezekiel ang kanilang uunahin. Makakapag-back up pero si Superfits ang unang nawala! Ako naman ay nakakit 4v5 magilaban dito si Kirk. Bumaba na yung primer. Right na gamit na. Habang si Kera pipirihin dito sa likod. Napakatapang talaga ni Kera pero bibigyan siya ng kupunan ng Team Liquid Indonesia. Atras sila dito. Lord ay nakuha na kagad ni King Kong. At kailangan na nilang umiska po dahil yung misyon nila ay napagtagumpayan na. Nakuha naman na yung Lord pero mukhang papasok ulit dito si Fabian. Quad Shadow is still available pero hindi na niya gagamitin ito. Kakaibang galaw mula sa Fnatic Onyx Philippines. Kadalasan ay XP laner yung papasok sa likod para alagaan yung Lord Pit. Pero this time around si Kelra ang pumasok doon para subukang mang zone. Yun nga lang ay namatay siya pero magagamit pa rin naman nila yung Lord dahil 5v5 ang ating senaryo. Tsaka mababa rin lang naman yung death timer. So yun na lang siguro yung naisip ni Kera. Pero ngayon naisip din naman natin Onyx Philippines. Nabigla kagad dito si Winnie. Boy pa rin naman. Habang primer na nagamit ng dito King Kong. Shadow kill. Pinagsaluan ng limang na Fnatic Onyx Philippines. Ngayon tumba si Ezekiel. Save it Fabian. Ngayon wala na rin itong si Aran. Dire-diretso ang Fnatic Onyx Philippines. Dun sa may bandang ibaba naman na magiging puntirya nila. What a raging sandstorm coming in from Brusco. Indo, yan ang sinaing nyo. At kitang-kita yung pag-push nila dito sa intang bandang ibaba. At may Winter's Crown na nga rin dito si King Kong. Mukhang mag-push pa sila pero yung blessing ay nandyan pa rin. Nag-aantay na lamang ng ultimates ng Fnatic Onyx Philippines pero nandyan ang wave clear ng Team Liquid ID. Makakahinga pa ang Team Liquid dito. Dikit ang laban in terms of kill score. Pero ang Fnatic Onyx Philippines, ihinanda at pinakita na nila yung sabihin natin yung
mag-manage ng skills na meron sila. Flicker Raging Sandstorm, Reward Manipulation, sobrang sakto talaga dito sa Fnatic Onyx Philippines. And ang Team Liquid, kailangan na nilang piliin yung team fight na ilalaban nila. At kanina parang nakakalamang na nga ulit yung Team Liquid ID pero binaliktad ito muli ng Fnatic Onyx Philippines with a great Lord play. Naging unfortunate lamang na si Kelra yung kinailangan humarap but nevertheless nakagamit pa rin naman sila ng Lord doon sa may bandang ibaba. Wala mang bumagsak na inhibitor turret ay lamang na ulit sa mapa ang Fnatic Onyx Philippines at napakalaking bagay niyan with our upcoming Lord. Isang minuto bago ito lumabas at mukhang kontrolado ng Fnatic Onyx Philippines ang river. Yeah, and nararamdaman natin no, na medyo nag-struggle na rin ang Team Liquid Indonesia na humanap ng mga possible trade. Kasi nga naman ng Fnatic Onyx Philippines, nagiging wise na rin. Nagiging mautak na rin sila dito. Si Brusco na ang binibigay nila doon sa mga frontline or doon sa pag-check ng ball. Pero si Kerra, grabe naman, napakalarim, river manipulation. At si Ezekiel ay napaatras na nga rin lang. Pasok dito si Fabian, pero makakalabas ba? Yes, sir! Kaya lang, not for long, kasi si Kerra ay mga pana pa! Sinundan ng pa namin, homing yan! Oh my God! Sinusundan ka pabalik, men! Ang tapang din kasi ni Fabian doon, pinasok ba naman yung 5? At ayan na nga, 4 ang dedepensa para sa Team Liquid ID pero wala tampake ang Fnatic Onyx Philippines dahil Lord ang kanilang puntirya. Nice one, Fabian! Sakto, my Lord pa! Ganun lang Fabian, ganun lang. Isa pang ganun, boss. Pero teka lang ha, mukhang papasok dito si Weedy. Raging Sandstorm nagamit na rin. Hiroshiki nakakapag-free hit pero yung Spear Foul pa nagamit lamang na wala lang. Si Kirk ay matatamaan pa! Si Kelray nandito din, nagamit na rin niya yung ultimate niya at si Weedy ay namatay! Dalawa ang tutumba para sa Team Liquid Indonesia habang Brusco lamang para sa Fnatic Onyx Philippines. Pabuhay na rin ang Lord. Ang tanong, makakadepensa ba ang cavalry? Nako, unang malupitang depensa ang kailangan gawin ng Team Liquid ID dito. Meron naman silang wave clear. Yep. Meron din silang range na pang poke. Kayang-kaya nilang dumepensa basta walang mamamatay. Pero kailangan mag-ingat dito ng Fnatic Onyx Philippines. 3K lang ang kanilang lamang. Kaya pa rin naman pumalag ng Team Liquid ID. Hindi pwedeng bigla-biglain ang huling posibleng pag-push nila dito. Hindi pa tapos ang laban na ito. Remember, ito ang kampiyon ng MPL Indonesia at marami talagang kupunan. Internationally ang napatumba nila. Kaya ang Fnatic Onyx Philippines medyo nag-iingat din. May pagpasok dun si King Kong pero si Brusco ay humaharap na. Ayan na, Lord push sa may bandang ibaba. That's one inhibitor turret down. Mid lane naman ata magiging punteriya ng Fnatic Onyx Philippines. Isang tore na lang ang matitira dito kung sakaling makukuha nila ang mid lane. Hindi tatama ang Spear of Alpha. That's 2 inhibitor turrets down at mukhang kakalbuhin na nila ang base ng Team Liquid ID. Isa na lang at mukhang babagsak pa nga. Oh my gosh, kalabit na lang ng gatilyo dito and si Kelra pinipilit na rin abutin itong tore na ito. Kailangang bantayan ng Team Liquid Indonesia. Sabi nila, sige, ikaw nakakanan si King Kong dito ngayon. Pinagsaluan ng 3 miyembro ng Team Liquid ng Fnatic Onyx Philippines. Habang pasok ang Team Liquid Indonesia, River Division na gamit din. Oh no! Aaron Shiki nakakuha ng kill. Naku, delikado at ang Fnatic Onyx Philippines pero tinatapos na ni Kelra ang laban na ito. At Kelra, kalma muna. Wait lang, may mga minions pa sila nakasama dito. Tatapusin na nga ni Kelra at ang kasaysayan